Hola po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito magluluto tayo ng hapunan nila ngayon. Tortilla patata po ang gawin natin. Prituin po ang patata. Ibabad sa itlog. Lagay muna po tayo ng mantika dito sa kawali. Nagtatalop tayo ng patata, painit po natin yung kawali na may mantika. Ito pong iluluto kong ito i-upload ko mamaya pagkatapos. Ito lang po ang kainin niya ng hapunan mamaya niyan. Itong tortilla patata. Dito po, napakagandang pangalan ng mga linuluto, pero nakakatawa pag naluto. Katulad po ng tortilla francesa, binating itlog lang po yun. Kaya napakagandang pangalan, pero ganun lang pala ang pagkaluto. Tortilla francesa, binating itlog. Maraming salamat po sa mga nagpa-follow hanggang ngayon sa page ko. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Sana tuloy-tuloy pang suporta ninyo sa akin. Yung hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube, Joey Karamay Vlog TV po, mag-subscribe na po kayo. Kanina po, ang kinain nila, nagluto lang po ako ng manok na pilete, yung may asaytunas na. Hindi ko na po na-video yung pagluluto ko kanina kasi masyado akong naging busy kanina. Kaya hindi ako nakagawa ng content sa pagluluto.
Yung isa ko pong pamangkin, nung nagluluto ako ng tortilla francesa na itlog na binate, napanood niya. Tinanong po niya ako kung anong tortilla francesa, ba't parang masarap daw at magandang pangalan. Tapos sabi ko sa kanya, binating itlog lang. Sabi ko ganon yung tortilla francesa. Tapos po daw, natawa po siya. Ganda ng pangalan, nakala niya napakasarap daw. Hindi niya alam na ganon lang pala yung binating itlog. Tapos daw, ang ginawa niya, yung asawa niya, naggaling yata ng trabaho, sabi daw niya, Tay, sabi daw niya, gawa kita ng masarap na pagkain. Sabi daw niya, tortilla francesa. Ngayon, yung asawa naman daw niya, akala niya, siguro masarap. Tapos daw po, nung kumakain na sila at ginawa na niya, binigay niya sa kanya. O yan, ang tortilla francesa. Binating itlog lang pala. Itong mga pagkain ng Espanyol talaga. Pero masarap po itong tortilla patata. Kasi ang sangkap lang nito, puro itlog. Tapos pirituhin na parang anong tawag sa atin ng yung merienda, parang style na ganon. Dalawa po ang gawin ko kasi 5 sila. 5 katao sila. Kung ito lang ang kakainin nila. Kaya gagawa po tayo ng 2. Nung puromero po akong dating dito, lahat ng mga pagkain ng mga Espanyol, yung mga ensalada, ayoko po, hindi ko po makain-kain. Yung mga ensalada ginagawa nila, wala po akong kinakain nun. Basta nagluluto pa rin po ako sa pagkain natin. Kung nasanay na ako sa pagkain nila ngayon, ewan ko lang pag nasa Pinas na ako, hanap-hanapin ko siguro yung mga pagkain nilang iba dito. Pero bago po ako uwi, lahat ng linuluto ko dito, magpakarton ako, magpapapackage ako para pag na-miss ko ang pagkain dito, may gagawin ako.
last na summer ko na lang po siguro ito niyan. Mga pag nakauwi ako, di muna po ako babalik dito. Kasi yung anak ko, nagbibinata na. Gusto niya yung isa sa amin, uuwi na para daw may kasama. Kasi lumaki po siya na hindi namin kasama. Inuwi ko po siya nung 3 buwan pa lang siya. Inuwi ko na sa Pinas yung anak ko. Ngayon, sa Pinas po siya lumaki. Pero dito po nabinyag. Dito namin pinabinyag nun. Para nga yung man niyang pumunta dito ng anak ko. Sabagay, nag-iisa lang naman siya. Kung ano ang napundar namin sa mga asawa ko, mapunta naman sa kanya. Kahit hindi na po siguro siya makakapunta dito, kahit hindi na muna namin dalhin dito. Parang ayaw ko pong iparanas yung kahirapan ng trabaho dito sa anak ko, kaya mas gusto ko pa siguro nandyan na lang kami pareho. Nag-iisa lang siya. Siguro pag nakauwi ako ng Pinas, gagawa ko ng konting negosyo at yung pagbablog ko po, ipagpatuloy ko dyan. Mas lalo kong maharapan yung pagbablog ko pag nandyan na ako sa Pinas. Siyempre, hindi tulad dito, mayamo. Kung kailan ka lang pwedeng makasingit, doon ka lang makapag-vlog. Dyan sa atin, pag nandyan na ako, kahit anong oras, makakagawa ko ng mga video. Hawak ko ang oras ko. Wala na nga mong iniintindi. Sabi nga ng asawa ko, para daw ma-enjoy ko na yung bahay hanggat malakas pa ako, yung bahay namin sa Pinas. Kaysa sa habang buhay kami makipag-amuhan na ganito. Pero yung asawa ko, nakiusap po sa akin na pabalik-balik muna siya dito hanggang sa mahintay niya yung pension niya. So, uwi-uwian na lang po daw kada taon. Inuwian na lang muna kami. Ganito lang po ang pagkapirito. Tapos, ibabad sa itlog hanggang mamaya bago lutuin, prituin ng buhok.
Dito po, ang daming lamok. Paghapon na, pag nagluluto na ako ng ganito, daming nangangagat. Ang liliit, pero hindi mo makita, pero ang tindi ng kagat. Iba po yung lamok dito, yung maliit na itim na maliit pa. Di katulad sa mga lamok natin dyan sa Pinas. Ito ang liliit, pero ang tindi ng kagat. Ito po, ganito po, pinipirito ko muna pong ganito. Tapos mamaya ibabad na natin sa itlog. Ngayon, ang gawin po natin, yung isang mangkok. Kakaulog-ulog na po yung pantalon ko. Maglagay po tayo ng mga aming siguro na itlog. Pwede na yun. Ayan. Tapos, sangkapan po natin ng cubes. Lagyan natin ng po natin ng chicken cubes para malinamnam naman. Ayan. Ganito lang po yung tortilla patata. Tapos, pag malaki po, nasa inyo, pag naprito na pong ganito, nasa inyo, kung gupitin nyo pa, para medyo lumihit. Ganito lang po. Mamaya po, i-upload ko mamaya yung linuto kong ito, pag nahiluto ko na. Yan. At ito lang po. Hanggang dito muna po yung ating video na ito. Medyo mahaba na rin po yung minutes niya. Gagawa po tayong part 2 na video. Bale,
Ingat po kayo lahat. Salamat sa suporta. Salamat sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.